Hi guys, good day. So, ang topic natin for this video series ay about solid geometry or yung polyhedrons. Okay, so sa solid geometry guys, nandito na tayo sa solid guys. 3D na to. Okay, so last topics natin ay about plane geometry. So, natalakay na natin yung mga plane geometry in 2D. Okay, so solid geometry sa 3D naman tayo. So, ano yung polyhedrons? So, ang polyhedron guys ay defined na merong faces or solids na may faces na plane polygons. Okay, so ang faces ng ating polyhedron ay plane polygons or 3D equivalent ng polygon. The term polyhedron comes from the Greek word poly, means many, and hedron means base or face. So, many faces or many bases. So, meron tayong 5 classifications ng polyhedron. Regular polyhedron, convex polyhedron, concave polyhedron, prisms, and pyramids. And lastly, sa definition natin, ang lahat na polyhedron ay nagko-consist ng faces which is two-dimensional, edges na one-dimensional, and vertices na zero-dimensional. Okay? So, tingnan natin yung itsura ng isa sa polyhedron natin. Yung pinaka-basic na polyhedron guys, which is yung parallelepiped. Okay, so rectangular parallelepiped ang tawag dito. So meron daw tayong faces. No? So ito yung unang face natin, ito nasa gilid, yung pangalawa. And then dito, pangatlo, pang-apat, sa taas, anim. At sa baba, yung pang-lima, tapos pang-anim pala. Okay. So ito yung mga faces natin. So sa isang rectangular parallelepiped guys, meron tayong anim na face. Then meron tayo ditong mga edges. So lahat nung lines na yan. Okay, so yan yung mga edges natin. So edge ng ating polyhedron. Then meron tayong mga vertices. Okay, so yung mga vertex natin. So, yung kumbaga meeting point nila ng mga edges natin. So yan yung mga vertices natin. Okay, so ayan yung parts ng ating polyhedron. So meron tayong pag-uusapan, yung una yung regular polyhedron, sunod yung convex and concave polyhedron, and then prisms and pyramids. So yun yung mga basic classifications ng ating polyhedrons. Okay, so yun yung mga classifications. So unahin natin yung regular. So kapag regular polyhedron guys, okay, so kapag regular, lahat ng faces nila is magkakamuka or the same. Okay, so for example, itong tetrahedron natin, okay, so lahat ng faces niya guys ay triangle. Okay, so lahat triangle. Tapos ang face nito ay apat. Okay, so meron siyang apat na faces and then ang edges na ay anim. So 1, 2, 3, 4, 5, and then 6. Okay, so number of vertices niya ay apat and then polygon angle ay 60 degrees. So yung polygon niya sa loob guys, ayan ay 60 degrees. And then the total area is E squared square root of 3. So yung area guys ay area ng mga faces niya. Okay, so lahat ng area ng faces niya. So, yung surface area, kung tawagin. Okay, so sa surface lang yan. And then the volume, guys, E cube square root of 2 over 12. Okay, so yung mga formula na to, guys, ay hindi nyo kailangan kabisaduhin. Kung gusto nyo, i-derive nyo siya. Or pwede nyo siyang ma-derive sa mga topic na susunod natin. Makikita nyo kung paano natin siya i-derive. Okay, or may isip nyo kung paano siya ma-derive. So, meron tayo ditong tetrahedron. Pag sinabing tetra, no? 4. So, hedron face. So, 4 faces. So, apat yung face natin. So, meron tayong hexahedron naman guys. Lahat ng face niya ay square. Or kung tawagin dito guys ay cube. Okay? So, square lahat ng faces niya. So, cube ito guys. Number of face 6. Edges naman ay 12. Vertices 8. Polygon angle 90 degrees yan. Okay, so 6 squared ang kanyang surface area. Okay, so kung iisipin nyo guys, 6 ang faces niya. Tapos ang area ng square, ano ba yung area ng square? E squared. Okay, so yung isang side and then yung isa pang side, pag multiply yun lang, E squared. So 6 kasi yun. So ito yung total surface area. So ang volume guys ay E cube or length times width times the height. Kapag hexahedron, E cube. Okay, so nga pala guys, no, meron tayong 5 regular polyhedron na known. Okay, so 5 pa lang yung known na polyhedron natin.
regular polyhedron. 5 known na regular polyhedron. So next tayo sa pangatlo, yung octahedron. So si octahedron ay merong triangle faces. Ang number of faces niya ay 8. So isa, dalawa, tatlo, 4. And then 4 din sa ilalim. So number of edges ay 12 and then number of vertices ay 6. So meron tayong polygon angle na 60 degrees. Kada angle ng kanyang polygon ay 60. And then the total area is 2e squared, square root of 3. And then the volume is e cubed, square root of 2 over 3. Okay? So next tayo. So octahedron na guys, 8 faces. Walang faces. Dodecahedron. Dodecahedron guys, so 12 no? Dodeca. So 12 and then faces. So 12 ang faces niya. Kung mapapansin nyo, ang kanyang faces ay mga pentagon. Okay, so number of faces niya ay 12, number of edges ay 30, vertices ay 20. Polygon angle ay 108 degrees. And then the total area is 6e squared. So volume, ito yan. Okay? So ito, pagdating dito guys, pwede nyo siyang kabisaduhin or kailangan nyo siyang kabisaduhin. Okay, so itong part na to, mahirap siya i-derive. Itong volume ng dodecahedron. So mahirap siyang i-derive. So maganda kabisaduhin. Tapos meron tayong icosahedron. So si icosahedron ay 20 ang kanyang faces. So lahat ng faces niya ay triangle. Number of faces ay 20. Number of vertices 12, edges ay 30, polygon angle 60 degrees. Total area 5e squared is square root of 3. So itong volume again, kabisaduhin. So yan yung 5 regular polyhedron natin. So 5 known. 5 lang ang known na polyhedron natin guys, na regular polyhedron. Okay, so yan yung mga regular polyhedron natin. So punta tayo naman, convex and concave polyhedron. So ano yung convex and concave polyhedron? Sabi dito guys, if a line that connects any 2 points on the surface of a polyhedron is 2 points ng surface of a polyhedron is completely inside or on the polyhedron is concave. Otherwise, convex. Otherwise, concave. Okay, so ito yung mga example natin. Ayan, so ito yung mga polyhedrons natin which is convex and concave. So, malalaman nyo kung convex or concave guys. Kung ako guys, malalaman ko na concave or consider ko as concave kapag merong face siya na concave polygon. So ano ba yung concave polygon? Kapag meron tayong polygon face na more than 180 degrees yung kanyang angle. Okay, so ito more than 180 degrees. So ito pa, more than 180 degrees. Sila ay mga concave polyhedron kasi meron silang concave polygon. So itong purple and then itong yellow na polyhedron natin, sila ay mga convex. Okay? Pero by definition guys, kung susundin natin yung definition, ang gagawin daw natin ay magko-connect tayo ng 2 points. Okay? So for example, itong face na to, mag-connect tayo ng 2 points. So kapag kinonect natin yan, and then yung line na kinonekta natin, hindi lumabas doon sa ating polyhedron or doon sa face natin, yun ay convex. Halimbawa, ito pa. So ito, mag-connect tayo dito ng line. So kapag kinonect natin yan, tapos hindi lumabas, so yan ay convex. Kapag concave guys, for example ito, itong line na to, and then this point pala, this point and this point, kapag pinag-connecta natin, kung mapapansin nyo yung line, lumabas doon sa face natin. So ibig sabihin ito ay concave. Ulitin ko. So dito, i-connect natin sa part na to. So kapag kinonect natin yan, kung mapapansin nyo, yung line na kinonect natin, lumabas ulit sa kanyang face. So ibig sabihin ito ay concave. Okay? So ayun yung pagdetermine kung convex or concave yung polyhedron natin. So ayun yung mga convex and concave polyhedron guys. So natakan na natin ng regular polyhedron, convex and concave polyhedron. Punta tayo sa prism.
So, ang prism guys ay polyhedron with two faces or mga base na parallel. Okay? And are congruent. Okay? So, meron siyang two face na parallel and congruent. And then the remaining faces o yung mga lateral faces natin is parallelograms. Okay? So, sabi dyan guys, every section parallel to the base has the same area as the base. Every section parallel to the base has the same area as the base. So, note that prism guys are named according to their bases. So, po tayong example. Kanya ito. Yan. So, ito, meron tayong base na triangle. Okay? So, triangle ang base natin. So, parallel silang dalawa and congruent. The same na mga tawag dito, triangle. And then, the remaining faces daw guys ay mga lateral faces na parallelogram. So, kung mapapansin nyo, ito ay parallelogram. Yung nasa likod, parallelogram. At yung nasa kabilang likod ay parallelogram din. Okay, so ito ay mga prism. So, kapag kinat mo yung section natin, for example, I cut this section dito. Okay, so parallel to the base. Okay, so, iyan ay the same din dito sa baba. Ito, same din siya dito. Okay? So, yun yung sinasabi ng every section parallel to the base. Merong same area sa base. So, prism yun. Okay, sobrahin natin to. So, meron tayong volume ng prism, guys, para sa ating first formula. Area ng base times height. Okay, so area ng base times height. So, kailangan, guys, hanapin nyo yung area ng base natin. Ano ba yung base natin? Triangle. Okay, so ito yung area ng base natin, which is triangle, and then the height. Okay, so hanapin nyo lang yung height. Okay, so kung iisipin nyo, kunyari meron tayong cube, drawing tayo ng cube dito. So, meron tayong length, and then meron tayong width, and then meron tayong height. So, anong volume nito? Di ba, ang alam nyo ang volume? Length times width times the height. Okay? So, ano ba yung length times width, guys? Ano ba yung length times width? Di ba yung length times width, guys, ay area nung nasa baba. Okay? So, area ng base times yun ng height. Okay? So, basically, guys, kapag prism, may parallel base tayo, and then meron tayong lateral faces na parallelogram, sa yan ay, ano yan? Ano yan, guys? Yan ay may volume na area ng base times height. So, lagi yan, guys, no? Kapag prism, area ng base times height. Okay, so kabisaduhin nyo to, guys. Madali lang to. Area ng base times height. Uulit-ulitin ko yan all throughout this video. So, meron tayong surface area naman. So, kapag prism, ang surface area natin, guys, burahin ko lang to. So, meron tayong total surface area. Yung TSA, guys, yan ay total surface area. Paki-note, guys, total surface area. TSA equals dalawang area ng base plus LSA, guys, lateral surface area. Okay? So, total surface area natin, guys, lahat ng area ng faces natin. Dalawang area ng base. So, isa sa taas, isa sa baba, and then lahat ng lateral surface area natin. Lahat yan parallelogram. Area nito, area niyan, area no, nasa likod. Okay? So, yun yung total surface area natin. So, kahit hindi nyo kailangan kabisaduhin eh. Okay? Kasi, parang kumbaga common sense lang. So, lahat ng area ng mga faces natin, surface area, total surface area. Okay, so ito yung sinasabi ko kanina, rectangular parallelepiped, prism with all 6 faces rectangle. So, lahat ng faces niya ay rectangle. And then, kapag cube naman, ito yung regular hexahedron natin. Lahat ng faces niya ay square. Okay, let's move on. Meron tayong right prism and oblique prism. Okay, so ito yung itsura ng right prism and oblique prism natin. And so kapag right prism, guys, yung kanyang lateral faces ay perpendicular to the base. Lateral faces, lateral faces perpendicular to the base. Kapag oblique prism naman, guys, the lateral faces
are not perpendicular to the base. So, madali lang tandaan guys, right prism, perpendicular. Oblique, not perpendicular. Okay? So, ganun pa rin naman ang kanyang volume. Area ng base times height. Dito, area ng base times height. Kaso kapag oblique prism guys, yung height na i-consider natin is yung perpendicular height. Okay? So, minsan magbibigay sa atin ng length nito, yung length niya, tapos kukunin nyo lang yung height using an angle theta dito. So, angle theta dito. Merong angle yung bibigay dyan. Okay? So, ganun yung right prism and oblique prism. Next slide tayo. Cylinder. Okay? So, si cylinder guys ay pwede rin i-consider as a prism. Kahit wala siyang rectangular lateral surface or yung parallelogram lateral surface. So, for example, ito yung cylinder natin. So, meron tayong bases na parallel and congruent. The same sila na circle. Kaso, hindi parallelogram yung kanyang mga dito, lateral surface or lateral faces. Okay, so hindi parallel. Pero pwede pa rin siyang i-consider or pwede pa rin thought as prism. Thought as prism pa rin siya. Okay, so burahin natin to. So bakit siya kinonsider pa rin as prism? So pwede na kasi natin gawin guys, ay ikat nyo to. For example, ikakat natin dito yan. So kapag kinat nyo yan guys, yung mabubuo natin guys, ito putol to kunyari dito, pag ganyan. Kunyari kinat natin pag ganyan. Okay, tapos in-spread out niyo. Pagka spread out niyo guys, ang mangyayari yan ganito. Ayan. Magiging ganyan siya. Tapos nandito yung circle kunyari. Ayan. Parang toilet paper. So, para siyang toilet paper. Ayan. Pero, kinonsider to as parallelogram. Okay? Ayan. So, ang volume nito guys, ng cylinder, area ng base pa rin times height. Which is, ang area ng base guys, ano ba yung area ng base natin? Anong area ng base? Pi r squared. Okay, so pi r squared ang kanyang base. Kasi circle. So, pi r squared. Multiply mo lang ng height. So, yun yung volume ng cylinder. So, lagi yan area ng base times height. Kahit hindi nyo nakabisa din yung pi r squared. Basta area ng base times height. Lagi yan kapag prism, ulit-ulitin ko yan, area ng base times height. So, kapag surface area guys, total surface area nito, 2 pi r squared plus 2 pi r h. Okay, so ano ba to? Area ng base. Okay, so ito yan, no? Pi r squared. Area ng base. Ilan ba? Dalawa yung kanyang area ng base. So, saan naman nakuha tong 2 pi r h? Di ba in-spread natin to guys? So, balikan natin tong pagka-spread natin dito. So, saan ba to galing? Yung nasa taas. So, ito ay galing sa circumference ng circle. So, ano ba yung circumference ng circle? Okay, so dito, yung 2 pi RH ay 2 pi r ay the circumference of the circle. Ito si 2 pi r. Tapos, multiply mo ng height, makukuha mo yung area nito. So, circumference times height. Ayan yung ating surface area ng cylinder. Diyan galing yan. Okay, so, next slide tayo. Problem number 1. Find the total surface area of a right pentagonal prism with each side of the base measuring 8 cm and a height of 12 cm. So, sabi daw, meron tayong right pentagonal prism. So, pentagon ang kanyang base kasi pentagonal prism. So, meron daw siyang side sa kanyang pentagon na 8 centimeters. And then yung height is 12 centimeters. Hanapin daw natin si total surface area. Okay? So, meron tayo dito lateral surface area. Ilan? Ito yung lateral surface area natin. Ilan yan? 5. Okay? So, meron tayong 5 lateral surface area. And then, area ng base natin, ano to? Pentagon. Okay? So, ang ating TSA ay, or total surface area ay
dalawang area ng base plus LSA or lateral surface area. O, syempre, uunahin natin guys yung area ng base. So, paano nyo kukunin ang area ng base? Di ba kapag polygon guys, di ba sa plane geometry natin, kapag kumukuha tayo ng area ng isang polygon, anong ginagawa natin? Kukuha tayo ng line from the center papunta sa isang vertex. From the center papunta sa isang vertex, kunin natin yung angle nito. Bakit? Kasi meron tayong area ng triangle na kukunin. So, area ng triangle lang yan. Tapos, ilang area ng triangle yan? Ilan ba yung triangle na mabubuo natin? 5. Okay? So, ito ay regular polygon. Okay? So, 5 area ng triangle. So, ibig sabihin, paano natin makukuha yung area ng triangle? Pwede yan, 1/2 base times height. So, meron na tayo kasing base, which is the 8 centimeters. Okay? So, kapag kukunin natin yung gitna nito, so, i-drawing ko lang siya dito. So, meron tayo dito 8. So, 4 centimeters dito. Tapos, ito yung height na hinahanap natin. Kailangan natin ng angle dito. Di ba ito ay theta or central angle divided by 2. Ayan. So, ibig sabihin, kunin muna natin si angle theta. So, si angle theta guys, sa central angle natin, 360, i-divide mo lang ng number of sides. Yan ay 72 degrees. So, paano natin makukuha si h? Meron tayong angle, and then meron tayong opposite ng angle, adjacent ng angle. Opposite adjacent, ano ang trigonometric function nun, or identity. Function pala. So, ito ay tangent. So, tangent, the angle, 72.2 over 2, kasi kalahati lang yung i-consider natin. And then, meron tayong opposite na 4, adjacent na h. Para makuha si height, cross multiply, getting h, we will get 5.51 centimeters. Okay? So, meron tayong 5.51 centimeters para sa height. And then base, meron tayo 8 centimeters. Wala na makakapigil sa'yo. Lagay mo lang, 1/2 ang base natin, 8. Ang height natin, 5.51 centimeters. Area ng base, 110.11 square centimeters. Oops, teka lang. Area ng base pa lang yan. Kailangan natin ng lateral surface area. So, si lateral surface area, guys, ilan ulit? 5. Okay? So, 5 parallelogram or 5 rectangle. So, si rectangle, guys, ay merong height, ano to? 12. Ito, ano to? 8. So, 12 times 8. Tapos, 5 yan. Okay, so 12 times 8, ilan yan? And then, times mo ng 5, yan ay 480 square centimeters. Okay, so meron ka ng LSA, meron ka ng area ng base. Matik na yan. No one can stop you. 2 times 110.11 plus 480 square centimeters. So, equal yan sa 700.22 square centimeters. Okay, so ito yung ating total surface area. Paano kung gusto mong hanapin si base, si volume? So, ang volume natin, madali lang, area ng base times height. So, meron tayong area ng base. So, area ng base natin is 110.11 times mo lang ng height na 12. So, ang volume natin ay 1,321.33 cubic centimeters. Okay, next problem tayo. Okay, so lagi niyo tatandaan guys na ang volume ng ating prism is area ng base times height. Lagi yan. Area ng base times height. So, basahin natin ng problem na to. Meron na tayong closed cylindrical tank, 8 feet long and 3 feet in diameter. When lying in a horizontal position, the water is 2 feet deep. If the tank is in the vertical position, the depth of the water in the tank is blank. So, sundan natin si problem. So, meron daw tayong closed cylindrical tank. So, hindi ko na iti-3D guys. Kunyari, ito yung cylindrical tank natin.
Meron na tayong 8 feet long na cylindrical tank and 3 feet ang kanyang diameter. So kapag nakahiga daw siya, ito na nakahiga na siya, ang kanyang water ay 2 feet deep. So 2 feet yung water natin. So kapag tinayo natin yan guys, ito yung pagkatayo natin, hanapin daw natin yung depth ng water. So gaano kalalim yung tubig natin dito. Okay? So paano natin hanapin yan? So pwede guys, kunin natin yung volume ng tubig kapag nakatayo. So ang volume ng tubig guys, the volume of the water is area of the base dito sa ilalim times the height, yung height ng water. Okay, so ano ba yung area ng base natin? Di ba ang base natin kapag cylindrical tank is circle. Ayan, so madali lang, pi r squared lang yan. Okay, so pi r squared, area ng base natin, multiply mo ng height ni water. So meron ka bang radius? Yes, meron kang radius. Kalahatiin mo lang to, meron ka ditong 1.5 feet. Meron ka bang height ng water? Wala, no? Kasi yun yung hinahanap sa atin. Volume ng water, meron ba? Wala din tayong volume ng water. Pero, kung titignan natin, binigyan tayo ng condition, to, ng situation, kapag nakahiga yung cylindrical tank natin. So, pwede nating hanapin dito yung volume ng water. Diba? So, paano natin mahanap yung volume ng water dito? Try natin gawin 3D yung tubig. Yung tubig lang So, ito yung tubig, kunyari. Nakahiga siya. So, kunyari, nilabas natin yung tubig. Siyempre, hindi natin i-consider na matatapon. So, consider lang natin yung still niya na, kunyari, nasa loob pa rin siya. Ano? So, ito yung ating tubig. So, pwede natin i-consider to as area ng base. Bakit? Kasi, diba, kapag prism, basta meron tayong parallel na faces and congruent, ito yung mga parallel faces natin and congruent, pwede natin yung i-consider as area ng base. Okay, so yan yung area ng base test natin kasi parehas sila ng itsura. Ngayon, pwede natin i-consider to as the height. Ano tong height na to? Di ba ito yung 8 feet natin? Kasi dito yan kinuha. Ayan o. So, dito natin kinuha yan. Ayan yung height. So, ang volume ng water natin kapag nakahiga, ganun pa rin. Area ng base times the height. Pero yung height natin, syempre mag-iiba na yan, which is C8. Okay? So, ganyan natin makuha yung volume ng water. So, unahin muna natin volume ng water para makuha yung height ng water kapag nakatayo. So, paano natin kukunin? Ayan. Unahin natin si area ng base. Kasi meron tayong height, 8. So, area ng base tayo. Oop. Yan. So, lakihan natin tong circle natin dito. Kunin natin yung area nitong naka-color blue. Ayun, tubig natin. So, area ng tubig, area ng base. So, paano natin kukunin yan? Yan ay big segment, ano? Pwede nyo gawin, kunin yung area ng bilog and then minusan mo ng area ng segment. Pwede yan. Pwede nyo gawin yan. Pero, tinry ko na yan, guys. Medyo mahirap yan. Medyo mahaba. So, ang gagawin na lang natin, guys, ay maghanap tayo ng triangle ulit. So, di ba kapag nahihirapan kayo sa problem, last video, sabi ko, maghanap kayo ng triangle. So, maghanap ng triangle. So, ito yung triangle na makikita natin dyan. So, meron tayong from the center, kunin yung radius, papunta dun sa dulo ng tubig natin. So, ngayon, ang area ng base natin ay area ng triangle na to. So, triangle yan. Area ng triangle na to. And then, area ng sector. Ano ba to? Isang malaking sector na major sector. Okay, so ayan yung ating area ni base. Area ng triangle plus area ng sector. So, unahin natin yung area ng triangle, guys. Yung area ng triangle ay pwedeng 1/2 AB sin C. Ano yung C, guys? Yung A and B, alam natin yan. Yun yung two sides. R and then R. Ano yung C? Included angle C.
So, paano natin kukunin yamang may R na tayo, 1.5 feet. So, si guys, mahirap kunin yan kung C yung hahanapin ninyo. Pero kung gagawin nyo to, anong na-form natin? So, meron tayo dyan, right triangle. Tapos, pwede mong kunin itong angle na to, edi i-times 2 mo na lang para makuha mo si C. Kasi nasa gitna naman tong line na to eh. So, ang gawin natin, palakihin natin yan. So, palakihin natin yung ating tag dito, triangle. So, meron tayong radius dito, 1.5. So, ano kaya tong side na to? O kaya, itong side na to. Ano kaya yung mga yan? So, alin ba yung mas madaling hanapin? Siyempre, mas madaling hanapin. Ito, ayan na. Yung radius na yan. So, ito ay R. Di ba? So, yun ay 1.5. R. Radius natin R. 1.5. Yung 1.5 to guys, ilan na lang to? Di ba yan ay 2 feet buo? Pag minusan mo ng radius, makukuha mo to. So, yan ay 0.5. Okay? So, meron ka ng right triangle. Dalawa ang given. Diba? So, ano na makukuha mo? Si angle alpha. Tawagin natin angle alpha to. Si angle alpha, pag nakuha mo yan, times mo ng 2, meron kang C. Diba? Dali lang pala eh. Ngayon, kunin natin si angle alpha. Si angle alpha, meron siyang adjacent side and then the hypotenuse. Ano yung adjacent tsaka hypotenuse? Trigonometric function guys. Cosine. So, cosine alpha equal sa adjacent over hypotenuse 1.5. Okay. So, kunin natin si angle alpha, 70.53 degrees. So, makuha mo na yung area ng triangle natin, 1 half AB. Ganyan. 1 half AB. Sine dalawang 70.53. So, the area of the triangle is 0.71 square feet. Okay, so naka-feet tayo. So, meron tayong area ng triangle. Ano yan? So, check nyo to. Meron tayong area ng sector na hahanapin. So, si area ng sector, guys, itong sector na to, kailangan natin itong angle na to. Tawagin natin angle theta. Okay, so si angle theta ang kailangan natin. So, ngayon, meron tayo ditong, ito, di ba, alpha to. Ito ay alpha. Ito ay alpha. Okay? So, paano natin makukuha si angle theta? Kapag yun, area muna tayo ng sector. Pi r squared theta over 360. Yan yung area ng sector natin, guys. Pi r squared, pi times 1.5 squared. Yung theta, di ba ito ay 360 degrees minus dalawang alpha. Ayan, so minus dalawang alpha. So, over mo ng 360 degrees. Ganun lang, pwede mong idiretso yan. So, anong area ng sector natin? 4.30 square feet. Okay, so yan yung ating area ng sector and area ng triangle. So, matik na yan guys, pwede mo na makuha si volume ng water. So, si volume ng water ay area ng base. Ano may area ng base? Area ng triangle plus area ng sector. And then the height. Ano ulit yung height natin kanina dito? Di ba ito ay equal sa 8 feet. So, height is 8. Ay, kung ang volume ng water, we will get 40.05 square feet. Screenshot. And then, we go sa ating pinakahinahanap. Pinakahinahanap sa atin ay yung height ni water. So, height ni water, guys. So, lagay mo lang dyan, volume ng water. Oh. Meron ka ng volume ng water. Pi r squared, pi 1.5 squared, and then the height ng water, which is yung hinahanap sa atin. So, cross multiply, we will get height ng water as 5.67 feet. Okay? So, ganun lang. Di ba? So, polygon lang tayo. Ayan. So, triangle, triangle. Nakuha mo na yung height ng water. Madali lang, no? Madali lang pala siya. Okay. So, last problem for this video, guys. Last problem para sa video natin. Problem number 3. If the edge
of a cube is increased by 30%. By how much is the surface area increase? So, meron na tayong edge ng cube. For example, ito yung original cube natin. Meron siyang edge na E, and then E. So, lahat yan, E. Hingin natin as E. Tapos, nag-increase daw yung edge ng cube by 30%. So, lahat ng edge niya nag-increase. Siyempre, lalaki yung cube natin. Okay? So, kunin natin tong edge natin sa malaking cube. So, edge natin sa malaking cube, guys, E sub B ay E, nag-increase ng 30%. So, anong gagawin? Increase ng 0.3 E. Okay, so notice guys, na ang increase ay 30%, so nag-plus tayo ng 0.30. Okay, so ang increase 30%, 0.30 ang in-increase natin. So, ibig sabihin, ang edge ng ating bigger cube ay 1.3 E. So, lahat yan, 1.3 E. Ang tinatanong sa atin, by how much is the surface area increase? So, ano daw yung increase in surface area? So, tignan maigi guys, yung problem natin, yung mga figure natin. So, ano meron sa figure natin? Ano ba yan? So, sa figure natin, kung mapapansin nyo, meron tayong similar figures or similar polyhedron. Okay, so last time, di ba, meron tayong similar polygons. So, dito, meron tayong similar polyhedron. Okay? So, similar silang dalawa kasi lahat ng angle nila pare-parehas. Okay? So, kasi from the same cube pa rin naman yan, nadagdagan lang yung length ng ating edges. Okay? So, same tayo ng polyhedron. Ang formula natin dito, dahil hinahanap surface area increase, so hanapin natin yung ratio ng surface area natin. A sub 1 over A sub 2. This is the ratio of the surface area. So, equal yan from the similar polygon, x sub 1 over x sub 2. So, one side over one side. So, area to guys. Kapag area, dapat is-square natin. Okay? So, yung a sub 1 guys, i-consider natin as this bigger cube. And then si a sub 2 is yung smaller cube. So, si a sub 1, bigger, a sub 2, smaller. Meron tayong x sub 1. Si x sub 1 guys, side ni bigger cube. Side ni bigger cube, 1.3e. X sub 2, side ni smaller cube. So, e lang. So, ano makikita nyo dito? So, meron tayong e and then e cancel. So, meron tayong a sub b over a sub s na equal sa 1.3 squared. So, ano to guys? 1.3 squared. 1.69. Pwede natin cross-multiply yan. So, kapag cross-multiply natin, yung area daw ng bigger cube, mapapansin nyo sa ating interpretation. Okay, so paano natin interpret to? Yung area ng bigger cube, guys, ay equal daw sa 1.69 ng area sub S. Pwede nating i-rewrite to as A sub B equal sa A sub S plus 0.69 A sub S. Parang ganyan, no? Okay, kasi parehas lang yan, no? So, yung area daw ng bigger side natin, or bigger cube, ay 1 plus 0.69 nung A sub S. So, ibig sabihin, ano yung in-increase ng A sub S? Ilan yung in-increase niya? 69. Okay, so 69% ang increase natin. Okay, so yun yung increase ng ating cube. So, from this original cube, naging itong bigger cube. So, ang bigger cube natin, ang kanyang surface area ay nag-increase ng 0.69 or 69% increase. So, that's how you do this problem. Kapag meron kayong nakita na ganito, yan. So, pag may nakita kayo dito na increase by 30%, tapos ang tinatanong by how much, blah, 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 kahit volume pa yan, same lang yan ng solution. Similar polyhedron. So, kapag volume, guys, di ba kapag volume, ano mangyayari kapag volume? Pag volume, gagawin nyo lang tong cube, di ba? Tapos ito, volume 1, and then volume 2. Ayun lang. Ganun lang siya.
Okay, so that's the last problem for this video. So, next tayo. Ang topic natin sa next video ay about the pyramids and cone. Okay, so next video. Thank you.